Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 6 verses 1 to 8. Ito po ay para kay Sister Luz. Ito po ang sinasabi. Sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo umalis, ipapagtabuyan pa niya kayo. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh, nagpakita ako kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang mga dayuhan. Narinig ko ang daing ng mabayang Israel na inalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa akong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kaya itong sabihin ko sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas kayo sa pagpahirap ng mga Ehipsyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Paparusahan ko sila at kayo'y papalayain. Palayain ko mula sa pagkakaalipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa paghirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at iyon ay bibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Magandang gabi po. Ito po yung aming share sa Exodus 6 verse 9 to 12. Sinabi ito ni Moses sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapan kanilang dinaranas. Nang muli silang mag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa Paraon at sabihin mong payagan na umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Paraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita. Sagot ni Moses. Amen po. Salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 6 verse 13 to 16. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Egipto ang mga Israelita. Ang pinagmulang angkan ni Moises at Aaron. Ito ang mga puno ng pinagmulang angkan ni Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Phalu, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Hamin, Ohad, Hakin, Zohar at Saul na anak ng isang Kananeya. Kay Levi naman ay sina Gershon, Kuhat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Yun lang po. Amen. Then babasahin ko po Exodus chapter 6 verse 17 to 20. Ang mga anak ni Gerson, si Libni at si Shimi ayon sa kani-kanilang angkan. At ang mga anak ni Kohat, si Amram at si Ijar at si Hebron at si Uziel. At ang mga naging taon nagbuhay ni Kohat ay 133 taon. At ang mga anak ni Merari, si Mahali at si Mushi. Ito ang mga angkan ng mga Levita ayon sa kanilang lahi. At nagkasawa si Amram kay Jochebed na kapatid na babae ng kaniyang ama. At ipinanganak nito sa kaniya si Aaron at si Moises. At ang mga naging taon nagbuhay ni Amram ay 137 taon. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong i-share ngayon ay sa Exodus sa chapter 6 verse
21 to 23. Naging anak ni Izhar sina Korah, Nepheg, at Sikri. Ang mga anak naman ni Aziel ay sina Misael, Elzaphan, at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar, at Itamar. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat at ako po'y mag-share po ng ating pong ginagawang daily devotion. Chapter 6 na po tayo dito po sa Exodus. At ang aking pong share ay dito po sa verse 24 hanggang verse 2:30 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ang mga anak ni Korah ay sina Aser, Elkanah, at Abiasap. Ito ang mga angkan sa lipi ni Korah. Napangasawa ni Elizar na anak ni Aaron, ang isang anak ni Putuel. At naging anak nila si Pinehas. Ito ang mga puno ng angkan ng mga Levitika ayon sa kanilang lipi. Dito po sa kung ito, binasa ko, hanggang verse 25 po, pinakilala po yung mga angkan ng mga Levita po, ayon po dun sa kanilang mga lipi. At dito po sa verse 26, sina Aaron at Moises ang intusan ni Yahweh na manguna sa Israel upang mailabas sila sa Ehipto ayon sa kanilang lipi. Kaya't sinabi nila sa Paraon na palayain na ang mga Israelita. At dito po sa verse 28, ang sinasabi po rito, inutusan sina Moises at Aaron. Nang si Moises ay kausapin ni Yahweh sa Ehipto, ganito ang sinabi sa kanya, ako si Yahweh, sabihin mo sa Paraon, sa hari ng Ehipto, ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Ngunit sumagot si Moises, paano ako pakikinggan ng Paraon? Gayong hindi ako mahusay magsalita. Makikita po natin na naman dito na si Moises po ay meron naman pong excuse sa Panginoon. At sinasabi nga po ni Moises, na paano sa pakikinggan ng Paraon po. Gayong hindi siya mahusay magsalita, nawawala po lagi po yung faith po tiwala po ni Moises sa Panginoon. Kasi lagi po niyang idinidepende na sa kanyang sariling kaalaman na hindi po siya mahusay magsalita. Kaya dito po natin makikita hanggang sa mga binasa po natin sa unang chapter, hanggang dito po sa verse 26, ay si Moises, sa verse 6 po, chapter 6 po, si Moises po, yun na naman po ang dahilan na sinasabi po niya ay hindi po talaga siya mahusay magsalita. Dito po natin makikita kung atin pong sa buhay natin, kung lagi po natin sasabihin na gano'n na kapag tayo may inuutos sa atin, alin man po yung ating pastor, halimbawa kung tayo po ay may pinagagawa ang ating pastor na pag-devotion at pag-pray, minsan sasabihin natin, hindi po ako pwede pastor, ako man po hindi pa nakahanda, hindi po ako mahusay magsalita. Kaya ito makikita natin na sana kung ano man yung mga pinagagawa po sa atin ng Panginoon na kautusan, ay dapat po tayo sumunod. Lagi po nating isipin na yung pong command po ng Panginoon sa atin. Kaya sinasabi nga po dito sa Proverbs 3 verse 1 ito po, ang sinasabi po ng Panginoon, my child, never forget the things that I told you. Store my command on your heart. If you do this, you will live many years and your life will be satisfying. Kaya yan, kaya kung tayo po may mga pag-aalilangan, ay lagi po natin sanang itanim sa ating mga puso, sa ating isipan. Mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang ibabahagi kong verse sa gabi nito ay sa Exodus chapter 6 verses 1 to 8 na sinasabi, and the Lord said to Moses, now you shall see what I will do to Pharaoh, for under compulsion he will let them go, and under compulsion he will drive them out of his land.
2. God spoke further to Moses and said to him, I am the Lord. 3. And I appeared to Abraham, Isaac, and Jacob as God Almighty, but by my name, Lord, I did not make myself known to them. 4. I also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land in which they sojourn. 5. Furthermore, I have heard the groaning of the sons of Israel, because the Egyptians are holding them in bondage, and I have remembered my covenant. 6. Say therefore to the sons of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will deliver you from their bondage. I will also redeem you with an outstretched arm and with great judgment. 7. Then I will take you for my people, and I will be your God, and you shall know that I am the Lord your God, who brought you out from under the burdens of the Egyptians. 8. I will bring you to the land which I swore to give to Abraham, Isaac, and Jacob, and I will give it to you for a possession. I am the Lord. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone. Exodus chapter 6 verse 9 to 11. Moses reported this to the Israelites, but they did not listen to him because of their discouragement and cruel bondage. Then the Lord said to Moses, Go tell Pharaoh, king of Egypt, to let the Israelites go out of his country. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 6, verse 12 to 16. And Moses spake before the Lord, saying, Behold, the children of Israel have not hearkened unto me. How then shall Pharaoh hear me, who of circumcised lips? And the Lord spake unto Moses and to Aaron, and give them a charge unto children of Israel, and Pharaoh king of Egypt, to bring the children of Israel out of the land of Egypt. This be the head of their fathers' houses, the son of Reuben, the firstborn of Israel, Hanoch, and Palu, Hezron, and Carmi. This be the family of Reuben. And the son of Simeon, of Jemuel, and Jamin, and Ohad, and Jakshin, and Sohan, and Ishahol, the son of a Canaanitish woman. These are the families of Simeon. And these are the name of the son of Levi according to their generation, Gershon, and Kohath, and Merari, and the year of the life of Levi were 137 years. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ay makikita sa Exodus 6, verse 17 to 20. The sons of Gershon by clans were Libni and Shimei. The sons of Kuta were Amran, Izhar, Hebron, and Ozil. Kuta lived 130 years. The sons of Merari were Mali and Mushi. They were the clans of Levi according to their records. Amram married his father's sister, Jochebed, who bore him Aaron and Moses. Amram lived 137 years. Yan lang po, barahin ng Diyos. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 6 verses 21 to 25, English version. Ito po ang nakasulat. The sons of Ishar were Korah, Nepheg, and Zikri. The
The sons of Uzziel were Misael, Elzaphan, and Sitri. Aaron married Elisheba, daughter of Aminadab, and sister of Nashon, and she bore him Nadab and Abihu, Eleazar, and Ithamar. The sons of Korah were Aser, Elkanah, and Abiasap. These were the Korahite clans. Eleazar, son of Aaron, married one of the daughters of Putiel, and she bore him Phinehas. These were the heads of the Levite families, clan by clan. Yan lang po, purihin ang Panginoon sa kanyang banal na kasulatan. God bless. Isang mapagpalang araw po ng Lunes sa ating lahat para po sa ating devotion. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 6 verses 26 to 30. Sabi po rito, "These are the Aaron and Moses to whom the Lord said, Bring out the people of Israel from the land of Egypt by their hosts. It was they who spoke to Pharaoh, king of Egypt, about bringing out the people of Israel from Egypt. This Moses and this Aaron. On the day when the Lord spoke to Moses in the land of Egypt, the Lord said to Moses, I am the Lord. Tell Pharaoh, king of Egypt, all that I say to you. But Moses said to the Lord, Behold, I am of uncircumcised lips. How will Pharaoh listen to me?" Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita.